nagtatagal tayo na nagtatagal. Kaya ako nagtatagal dahil sa presiding officer, hindi marunong pumigil sa mga paglabag sa rules. Number two, yun naman mga prosecution lawyer, ang hihilig sa grandstanding, katagal-tagal magtatanong na pwede namang itanong na ordinaryong simpleng tanong, pinapahaba, inuulit yung mga sinasabi ng testigo bago magtanong. Po ulit at tatalakay natin itong column niyo po sa The Manila Times, ang pinamagataang Exasperating Observations on the Impeachment Trial. Babasahin po natin ulit ito, Attorney Sal. Yes. Yes. Gawin mo mga every 3 paragraphs siguro, maghintungan. Yes po. So, simulan natin. The impeachment trial is getting to be boring and moving at a snail's pace owing to the inability of the presiding officer to control the proceeding efficiently, objectively, and orderly. It seems that his being a lawyer has not helped him navigate the judicial and political process with the high expectations placed on him by those who advocated to make him the presiding officer instead of Senate President Sherwin Gatchalian, who appears to be asserting himself as a senator judge with insightful questions and observations. The presiding officer had a very limited practice as a lawyer, having been elected as a public servant and serving as such for 28 years after practicing for only 4 years. Ayan po, attorney. First 3 paragraphs. Sige, tuloy mo pa. To ordinary viewers with no legal background or experience in court, he appears to be competent owing to his use of legal terms commonly used by practicing lawyers, but to those scarred in courtroom battles that are their daily grind, he is a walking disaster. He allows the prosecution lawyers to convert the impeachment court into a propaganda proceeding. Okay, stop ka na dyan. Yes. Ang sinasabi po natin, ang title natin Exasperating Observations sa Impeachment Trial. Hindi ko sabihin na exasperating, nakakainis, nakakayamot, na manood. Kasi akala ko nga, nanonood ako ng impeachment trial o paglilitis, pero lumalabas. Propaganda, bakit kanyo? Ang problema kasi, itong presiding officer, mukhang kailangan bumalik sa pag-aaral niya ng rules and procedure. At marahil, kasi ang kanyang pamamahala bilang presiding officer ay hindi episyente, hindi objektibo, hindi pamali-mali, kumbaga. Mukha lang mo siya sa iba na hindi naman mga abogado, walang background sa batas. Parang marunong. Kasi nga, gumagamit siya ng mga lingwahe ng abogado sa kanyang ruling. Kaya akala mo marunong. Pero sa mga abogadong veterano sa practice, walking disaster siya. Pero hindi niya naman masisisi rin. At palagay ko, ayun ang dahilan. Kasi mula nung siya nagtapos ng law, siya po ay nag-practice lang ng 4 na taon. At hindi sapat talaga yun. 28 na taon, 28 years siya na isang public official. Kaya wala na ho siyang practice. Kaya yung mga nag-a-advocate sa kanya, dahil abogado lang, palagay ko, ngayon, na-realize na hindi naman pala porket abogado marunong. Kasi kailangan nagpa-practice ka talaga para maging marunong, mahusay ang iyong pag-preside sa isang paglilitis. Pero itong si Senate President, kung nagpapakitang gilas. Kasi kinakawawa naman nila ito. Nila, kesyo mukhang Tangi ay dekorasyon doon, nakaupo katabi. Senate President siya, ano ba kayo? Tsaka magaling mo yan, nakita niyo yung kanyang mga katanungan, mga observation niya, malalalim. At mabuti naman, sabi ko nga, dapat pakialaman niya, pag mali itong si presiding officer, you correct him. Ikaw ang Senate President ng buong institusyon ng Senado. Ang problema mo dito sa presiding officer, hinahayaan niya yung mga abogado
na makontrol ang prosedimento. Hindi niya pinipigilan pag ito'y nangangampanya, nagpopropaganda para sa kanilang kliyente. Ang kliyente nila, siyempre, yung nag-file, o madaling sabi, ang ginagawa po niya, pinapabayaan niya na gamitin ang paglilitis upang mailahad nila sa publiko ang kanilang kausa. Hindi sa pamamagitan ng mga testigo, kundi sa mga deliver nila ng mga speeches nila. Talagang maiinis ka eh. Puro mahihilig mag-grandstanding. Gusto. Alibasa kasi nga yung camera nakatutok sa nanggang. Okay, tuloy mo. Yes, attorney. He permits these publicity-hungry prosecution lawyers to make improper and irregular manifestations that not only delay the proceedings but also make these lawyers use the forum to propagandize the guilt of the respondent through their inappropriate narratives instead of proving the prosecution's case through their witnesses. He overrules proper objections and tolerates improper questioning on the witnesses. At the inception of the trial, he overruled a timely objection from the defense team against a prosecution lawyer who, instead of just stating briefly the purpose for presenting the first witness, started to deliver a speech. He allowed the prosecution counsel to litter the record of the impeachment proceeding with inappropriate remarks and conclusions of law that are better left to the judgment of the senator judges. Worse, the prosecution counsel for the House of Prosecutors vexes and taxes the patience of viewers with his repetitious manner of conducting the direct examination of the witnesses, repeating the answers of the witnesses before propounding his next and succeeding questions. What can he do in 2 hours? Spends 5 hours doing, unnecessarily prolonging the direct examination of the witnesses and necessarily the proceedings. During the cross-examination of the witnesses, he repeatedly interjected groundless objections, triggering time-consuming arguments on both sides, while the presiding officer, most of the time, sustained the objections wrongly. Obviously, the prosecution... Okay. Yes, sir. In one of our shows, so twice na yan, pinanaho natin ang estilo nitong prosecution lawyers, ang prosecution team in general. Unang-una, kung matatandaan nyo, meron isang abogado dyan na mahilig ng publisidad sa sarili niya. Natatandaan nyo yung unang sigwada ng impeachment. Pinakilala siya ng impeachment team, yung lead counsel. May siya nga hawak ng isang testigo. Yung pala, hindi naman. Ang ginawa niya, nag-deliver siya ng speech doon. Nagpupropaganda na siya. That's number one. Inulit niya pa. Kailan niya inulit ito? Natatandaan niyo na mag-withdraw sila ng testigo ng 3 testigo. Sa halip na sasabihin niya lang, Your Honors, we're withdrawing the 3 witnesses. We have decided not to present them because to our mind, it's they will only be collaborating witnesses. Period na yun dapat eh. Naku, maniwala ka, dapat 1 minuto lang yun. Ha? Pero ang ginawa niya, 35 minutes. Sinabi niya kung anong dapat na testimonya yon. At madalit sabi, nagpupropaganda siya. Sa halip na yung testigo, magsasalita ron. Kasi kung yung testigo pinilisin mo rin, makukross-examine yun. Pero hindi, ang ginawa niya talagang hilig eh. Bumanat doon, nagpropaganda, nag-deliver ng speech. Mahilig talaga yan eh. Ito rin yung abogada na tumakbo ito sa Senado. Naku, nagsisisiksik yung Presidente Duterte, humingi ng tulong. Presidente Duterte naman, dahil mabait, sige, okay. Pero yan, kung maka-arte ngayon eh, akala mo, ay, naku, anyway, yun namang iba. Pabalikan ko yan. Yes. Yung namang isang abogado dyan, talaga namang mayayamot ka din. Napakahilig din ng mag-grandstand. At napakatagal niyang mag-direct examination. Sabagkat, paulit-ulit ang kanyang mga tanong at ang sinabi ng testigo. Halimbawa, tatanungin niya ang testigo. Sumagot ang testigo. Pagsagot ng testigo, uulitin niya yung sinabi ng testigo. Sabi mo, ganito, ganyan, ganyan. Ang tanong ko ngayon ay ganito. Itatanungin niya,
Sagot na naman. Uulitin niya naman, sabi mo, ay ganito, ganyan, ganyan. Tatanungin na naman siya. Ay talaga namang maiinis ka eh. Dahil napakadali lang naman na, halimbawa, yung binigay ko na sa inyo example. One time, ang sabi ng testigo, yun daw mga ahensya ng gobyerno nag-react sa mga pahayag ni VP Sara. So tinanong siya, sabi mo, may mga ahensya ng gobyerno nagpahayag. Ano itong mga ahensya nito? Di sinabi niya, Philippine National Police, Department of Justice, ano pa, CIDG, at yung Office of, yung sa Malacanang, Communications Office. So, pagkatapos, salip na sasabihin niya lang, o anong sinabi ng PNP? Alam mo kung ginawa niya? Sabi niya, sang-ayon sa iyo, sinabi mo na may 4 na ahensya. At inulit, PNP, kaya akitiyak. Ang tanong ko ngayon, oh, ano sinabi ng PNP? Samantalang pwede naman pagkasabi niya na may 4, sasabihin niya, ano sabi ng PNP? Hindi po ba? Oh, nung masabi na, pangalaman, sabi mo kanina, 4, sinabi mo na yung una, yung pangalawa, talaga namang yun yung 2 oras na pwede niyang i-google sa pagtatanong. Inaabot siya ng 5 oras kasi nga paulit-ulit. Tapos ang hilig niya pang interject ng mga objections na wala namang kabuluhan. Ito naman si presiding officer mali naman ang ruling na yun. Pinapabayaan, sinusustain. Ini-stove mo niya yung nagtatanong sa kabila. Kaya nagkakaroon sila ng diskusyon, ng debate, natatagalan lalo. Kaya tumatagal yung paglilitis na yan. Dahil dito sa mga ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Itong depensa, kung mapapansin nyo, formal, magalang, episyente, hindi mayabang ang dating, hindi nagmamagaling. Yun ang kaibahan. Ano pa? Ano sumunod? Ayan. Ito ang another paragraph, attorney. At another prosecution lawyer who has the habit of calling attention to herself, who, after the lead prosecutor made it appear to the impeachment court that she would be handling the presentation of the first prosecution witness, turned out to be untrue, as instead of presenting the witness, she delivered a propaganda spiel for the prosecution's case. Not content with that self-propagandizing appearance, she repeats such impropriety by way of a manifestation explaining the withdrawal of certain of the prosecution's witnesses, instead of just perfunctorily informing the court that the prosecution has decided not to present them. She took 35 minutes to deliver a speech citing the whys and the wherefores of the withdrawal, and in the process stating the nature of the testimonies of the witnesses, effectively proving circumstances to be testified to by the witnesses on the witness stand, and thereafter stating conclusions of law, which action was grossly improper in the impeachment hearing. The presiding officer, despite the glaring impropriety, allowed the prosecution counsel to finish her improper manifestations. Ayan po, Attorney Sal. Tuloy na po natin. Ganito yan. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo ng abogado. Gaya ng una, pinaniwala tayo siya mag-handle ng yung testigo. Yung pala, gusto niya lang magpakita na siya abogado sa prosecution at nagpropaganda na siya doon. Pagkatapos, nung supposed to be magsasabi ng withdrawal, yung lead counsel, si Congressman Defensor, na natuklasan natin, brand ko pala ito sa Sigmaro. Ito pala yung anak ng isang brand din. Pero ito, hindi naman ito masyadong mapapayad. Pero dapat siya nagpresenta. Siguro, ito namang abogada, dahil gusto niya maging makita na abogado siya ng defensive, siguro ako na lang. Ang problema, sa hukuman kasi, pag mag-withdraw ka ng isang testigo na i-lista, perfunctory, madali sabi, ordinary lang na sabi mo, kagalang-galang na hukom,
Kami po ay nagdesisyon na hindi namin ipresenta ito sapagkat dagdag lamang ito. Yun lang ang sasabihin mo eh. Pero ito, itong babaeng abogada, naku maniwala kayo, nag-speech, nagpropaganda. At pinabayaan naman itong presiding officer na ito. Talaga naman. Paano hindi ka mayayabot dito, may inis? Pinabayaan magsalita. Nagpropaganda na siya ron. Sinabi niya, itong dapat na testigo. Tatlo pa naman yun. Di ba? Inisa-isa niya kung anong sasabihin. At sasabihin ko anong importansya. Madalit sabi pa yung tatlo ilalagay mo sa witness stand. Siya na nagpahayag. Hindi yung mali ho yun kasi unang-una, kailangan puprubahan mo yung kausa mo sa pamamagitan ng mga testigo mo. Hindi ikaw. Kasi parang ikaw nagtitistigo na hindi ka na mako-cross-examine. Hindi ka matatanong ng kabila kasi hindi ka naman nagtitistigo, nagsasalita ka lang eh. Oh, yan ang problema. Kaya ito namang itong presiding officer talaga may diferensya. Dahil pinabayaan niya ng pinabayaan. O, etong masakit. Alam mo ninyo, tanungin niyo si Hannah. Nung matapos yung testimonya nung pinakauli, at nagbigay na nga ng speech ito, tinitingnan ko yung depensa, parang gusto niya ring mag-object, pero hindi siya makasingit eh. Hindi siya makasingit. Kasi si presiding officer nagsasalita, ito naman ayaw na magpapigil, diretso na. Alam po niyo, nung matapos, ako po ay lumabas. At ako'y binitbit ni Hannah doon sa kanyang sulok sa SMNI. At ako'y in-interview. Doon pa lang po, sinabi ko na, binanata ko yung presiding officer dahil pinabayaan niya magsalita, mangampanya, magpropaganda. Binanatan ko rin yung abogada. At pinuna ko rin ang mga miyembro ng impeachment court. Sabi ko, kayo, alam niyo namang mali yung ginawa. Ba't naman hindi ko kayo tumayo at pinigilan nyo? Kinol yung attention ng presiding officer. Dapat tumayo kayo. Sapagkat yun improper. Maling-mali. Malibang pa sa mali, pinatatagal lamang yung paglilitis. Ano pa? May sinabi ko po yun. Nung mismong gabing yun, natapos yun. The following morning, sa programa natin, Carlo, kung natatanda mo, inulit ko yun. Inulit ko, di ba? Nung mag-impeachment trial na, my goodness, yung pong mga banat ko, yun ang naging topic nila. Yung nagsalita, yung isang senadora, nireklamo niya yung impropriety at mayroong sumuporta. At ganun din yung presiding officer. Sabi ko sa katabi ko, Billy James, tinamukha ko. Ngayon lang sila nagsasalita, kahapon pa dapat yan after the fact na kayo eh. Pinabayaan niyo muna. Kaya, kayo, pero talagang may kasalanan niya, Carlo. Yung presiding office, kasi ikaw nagpo-control eh. Dahil kung ako yun, excuse me. Hindi po pwede yung ginagawa mo rito. You're out of order. Alis ka na dyan. Kaya mo yung lead counsel. Kaya magpresenta na kayo ng testigo. Wala, hindi niya ginawa. O, yan ang problema. Kaya, nagtatagal tayo na nagtatagal. Kaya ako nagtatagal dahil sa presiding officer, hindi marunong pumigil sa mga paglabag sa rules. Number 2, yun naman mga prosecution lawyer, ang hihilig sa grandstanding, katagal-tagal magtatanong na pwede namang itanong na ordinaryong simpleng tanong, pinapahaba, inuulit yung mga sinasabi ng testigo bago magtanong. O, ang defense naman, tingin ko naman, masyado kayo bumabait. Baka paminsan-minsan, birahin nyo nga. Tama yung ginagawa nyo, pero kailangan kasi nagsalita rin ng defense the following day. In fact, siya ang unang nagsalita yung defense. Si Attorney Sison. Nagre-reklamo siya, bakit naman ganyan yan? Kasi, sabi ko, kasi naman, hindi nyo inobject ang kagad. Although nakita ko naman na talagang nagbubulok, sabi, ba't ganito to? Basta gusto mong magsalita, problema, si presiding officer, daldal din ang daldal. Yung isa, ganun din. Kaya hindi na, hanggang natapos tuloy. So,
Pero after the fact lahat yan, the damage has been done. Narinig na ng lahat ang mga kalokohan ng prosecution. Hindi yun naging objective na result.